Ayan, welcome to my vlog, Mami Okay Ganda. Ang aking vlog for today is papunta kaming bibili ng pumunta kami bumili ng electric fan. Tapos ngayon, yan ang aming sasakyan, ang aming baby XRM. Yan, ilang taon na yan. Kaya yan ang aking all around husband. Nag-a-assemble na naman sa electric fan kasi naman yung si Mrs. Erlinda Tan, yung electric fan niya, kung bakit naputol. Kaya ang alam ko talaga natumba niya yan, pero hindi naman aamin na natumba niya. Kaya ayan, bumili kami ng electric fan sa halaga ng 1,000 parang 1,740 yata. Mumurahin lang naman yan. Ngayon ayun naputol yung electric fan niya. Bagong ano pa yan, wala pang isang taon nang ako din ang bumili niyan. Wala pang isang taon yan kung abot ko anong nangyari sa kanya. Kasi minsan kukuhanin nyo yan sa kanyang tungkod, uusog, tapos hihilain, uusog, siyempre tungkod lang, baka natumba. Kaya yan, bumili kami ng panibago kasi kawawa din. Mainit masyado sa ngayon, kailangan talagang may hangin. Kaya yan, medyo malaki yan. Binilihan ko kasi mayroon namang pera na sa akin, tira nung pambili ng kanyang gamot sa kapang merkado, may natirang 2,000. Kaya yan, pinaalam ko sa anak niya, ibili na lang ng electric fan. At yan ang aking all around husband. Kung bakit tinawag ko siya ng all around husband, kasi maraming alam. Driver, maging mekaniko, alam niya yung sa mekaniko, kaso lang wala siyang tools para pang mekaniko. Kaya yan, may nakita akong susi na maliit, ewan ko kung para saan yan, kung bakit may susi. Nakita ko dyan sa may halaman. Yan, kanyang ina-assemble at naiinita na yung si Mrs. Erlinda Tan doon sa loob. Namamaypay na kasi mainit talaga dito masyado sa Bohol. Ewan ko sa ibang lugar kung ganito ba rin kainit sa inyo. So dito, pag kalbo ka tapos naglalakad sa kalsada ng walang sombrero o kaya walang payong, talaga naman baka ba may biyak yung ulo sa kainit. Sobrang init dito sa Bohol talaga naman. Yan, binibilisan na yan pag niya, para magamit na doon sa loob. Kasi kasi may gagawin pa dyan, may gagawin pa siya pagkatapos nyan. Maghahatid sundo pa siya ng apo ng amo ko. Pagkatapos maghatid sundo, tapos ihahatid niya sa umaga, kukuhanin din naman sa hapon kasi wala yung mama, umuwi doon sa Cebu. Kaya siya na lang ang pinapadrive, siya na ang pinapakuha sa pangalan nun, kanyang mga 3 estudyante. Yan, ang sa baba naman namin mayroong bagong bukas na yan, si Coco Martin ang sponsor sa may Astron pala yung nabili namin. May bagong bukas kasi doon sa baba, yung talagang pagbaba namin sa kalsada na sa harap, mayroong malaking hardware na kabubukas lang. Ang lakas ng kanilang sounds, talaga namang mapapasayaw ka. Kaso yan, baka magalit si lolo kasi ang lakas ng sounds. Malayo pa rin sa amin, mga ilang metros yata, pero ang lakas talaga namang malakas ang kanyang kanilang sounds kasi kabubukas lang, mga ika 2 days
ng kanilang pagbubukas ngayon. Ang pangalan ng pangalan ba yan yung tindahan nila? Savers Depot. First yan, first branch here in Bohol. Kay ang main nila is nasa Cebu. Kaya ayan, unang branch nila yan sa Bohol. Malaking hardware din. Ayan, malapit na siyang matapos. At naghihintay na yung naiinitang babae doon sa loob. Talaga naman. Nagtatanong pa siya kung saan daw ako kumuha ng pera. Kasi yung pera niya, ako ang magde-deposit ng cheque, ako rin ang nagwi-withdraw deposit para makabili ng gamot. Kasi yung maintenance niya 9,600 plus ang 1 month niya. 10 klase na yan, hinihigpitan niya yung isang ipit kasi maluwag. Kaya ayan, hinihigpitan. Sabi ko nga sa inyo all around. Yan, wala. Siya ang maintenance sa bahay na dyan. Sa tubig, kung halimbawang may nangyari sa tangke, yan, hindi umagos yung tubig. Yan. Dapat sasayaw ako dyan kasi malakas ang tugtog nila. Sasayaw na dapat ako. Kung kailan ako nakabira na sana, pinalitan ng tugtog, ayaw ko yung pinalit. Kaya ayan, hindi na ako sumayaw. Patuloy ang kanyang paghihigpit. At ayusin mo yan, my dear, para hindi mahihirapan sa kalisod ang gagamit yan. At pinapawisan na siya ng maraming singot. Pinapawisan na siya ng maraming singot sa kaka-assemble at inayos talaga ng maigi at hindi magka-problema ang gagamit, yung nasa loob rin. Sige, uga-ugain mo para sure. Yan, tapos na. At kanya lang ipapasok doon. Sana nga ang kailangan dyan na electric pan na yan. Yan, ayan na. Matutuwa ng naiinitan dyan sa loob. Ayan namamaypay na yan. Nagtatanong siya kung saan daw ako kumuha ng pera, kung bakit ako nakabili ng electric pan. Kaya sabi ko, mayaman ako ngayon. Tawa siya. Mayaman ako today. Tawa siya kung bakit daw ako nakabili ng electric pan. Kasi naman, pag sasabihan mo na ganyan, may natitira, paulit-ulit na yun kasi nakakalimutin na. May pagkaulyanin na kasi. Ay hindi kay may pagkaulyanin, kundi talagang ulyanin na. Maya-maya tanong yung isang tanong niya sa isang oras, nakailang beses magtanong. Kaya, ayan na, umikot na at wala na siyang problema. Yan. Sana hindi naman niya itumba yan. Kasi pag siya lang mag-isa, ayaw na siyang tumayo sa upuan, susungkutin na lang niya sa kanyang tungkod. Kasi paliko kasi ang hawakan, kaya yung paliko, isasabit niya yung electric pan, tapos hihilain, tapos itutulak, hihilain, itutulak. Kasi nga para hindi na sa tatayo. Kaya ayon, natumba pero ayaw aamin. Alangan naman yung wala pang isang taon yung electric pan, ilang buwan pa lang yan binili ko, wala pang isang taon yan. Alangan naman kung bigla na lang na mahuhulog yung ulo, yung pinaka-ilisi. Ayan nahulog. Sabi niya aayusin daw. Paano pag ayos yan talaga namang sira na yung alangan naman kung idikit mo yan, tapos yung wire talagang wala, wasak, nabubunot yung wire, wala nang magawa. Kaya ayan, sabi niya ayusin daw. Tinitingnan ng asawa ko paano pag ayos, talaga namang yung dinikatan ng wire wala na, talagang nabubunot. Kaya ayan, yan ang gagamitin niya. Yan ang nangyari sa wire. Paano yan iayusin?
Kaya ayan, itabi na lang doon sa kusina at wala nang magagawa. O ayan. Lagi ang tinatanong niya kung saan daw talaga ako kumuha ng pera. Kaya tumawa siya kasi sabi ko, huwag kang mag-alala, mayaman ako ngayon.